Oh, lights! Camera rolling! Action! Wala na kayong pinagkatandaan. Akala ko dati pag senador pag naboto sa Senado matatalino. May mga bobo rin pala at ito po yung dalawang pinakabobo. Senador Kiko, makinig ka, sir, ha? Next time ho, bago ho kayo magsalita, isipin muna mabuti. Hindi porket abogado ka, akala mo ikaw ay doktor na ng abogado, ikaw na ang pinakamagaling na abogado, memorize mo na ang batas, ha? Mukhang nakalimutan mo ang iyong pag-aaral, ha? O talagang hindi mo alam, o kundi absent ka siguro na itinuro sa inyo sa law school. Kaya next time, ha, Kiko Pangilinan, punyemas naman. Mag-isip-isip ko, sir, ng konti. Ano po? Daldal ka kasi ng daldal Alright. Ikaw naman, Ontiveros, mapunta tayo sa inyo. Ganun din, ha? Bukas yung linya ng aming telepono so that you can explain. B-O-S-S-I-N-G. Alright? Kung ayaw mong tawagin kitang bossing, Madam, Senator B-O-S-S-I-N-G, you can call our landline. But please, can you please tell me and tell my listeners, ito mga nakikinig mo sa atin, nanonood sa Facebook, Madam, ang galing-galing mo magsalita, isole yung 60 million, isole. Now let me ask you this. Ano na ho nangyari doon sa pinapasole naman sa iyo ng Commission on Audit noong 2017, ay noong 2015, nung ikaw ay Board of Director ng PhilHealth? Umabot sa 1,760,000 na mga bonus at allowance ang pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo dyan sa PhilHealth bilang mga opisyal. Ipaliwanag mo nga. Una, Ha? May approval ba ng palasyo yon na bigyan nyo ng mga bonus yung mga pagmumukha ninyo? 1,760,000 noong 2015, nung ikaw ay Board of Director yan, inaprubahan mo, isa ka sa mga nag-aproba. Pinapasoli na sa inyo ng COA. Hindi ninyo sinusoli. Tapos ang lakas-lakas ng loob mo sabihin, isuli nyo yung 60 million. Oh my goodness, can you please return the 60 million? Secretary, Ben, Tulfo, can you... ikaw tanungin ko, nasaan na yung 1.7 billion? At least naman siguro kung titignan natin, kung sino ang mas masama, yung 60 million na yan, pondo ng gobyerno yan, sabihin na natin, galing sa mga buwis yan, sa mga excise tax, sa mga kung saan-saan tax. Yung sa'yo na 1.76 billion, kontribusyon yon ng mga miyembro ng PhilHealth, ugo. Pandagdag yung panggamot yun. Kaya pala pag yung buntis magpa-check up, hindi tinatanggap ng ospital. Kasi wala sa PhilHealth noon. Bago lang yan Nung maupo na si Duterte, pwede na yung buntis gamitin yung kanyang PhilHealth para makapagpa-check up. Nung panahon ni Pinoy, bawal. Paano bawal? Paano? Kagaya niya kontribusyon. Ginamit niyo pang bonus sa mga sarili niyo, mga hinayupak kayo. Bibigyan niyo ng lalaki na ng sweldo niyo, bibigyan niyo sarili niyo ng mga bonus allowance. Sige, 1 milyon yung mga gago. Mga board members. Samantalang mga nagkakandakuba ng mga Miko, mga Maiko, mga Tomas, mga anak nila. Pagpa-check up, Diyos ko po, hindi mapa-check up dahil, walang benepisyong mahita sa PhilHealth. Sige nga, Senador Ontiveros, sagutin mo nga, ma'am. Bakit mananahimik ka? Magaling ka lang magpuna-puna ng mga isoli nyo yung pondo 60 million. Ikaw ngayon tanungin ko, nasaan na yung 1,760 million na pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo bilang opisyal ng PhilHealth noong 2015? Nasaan na? Pinapasoli na sa inyo ng COA, subalit hindi pa ninyo sinusoli. Bakit, ma'am? Quits na lang ba? Dahil senador ka na? Hindi naman po pwede. Kasama rin ako nag-contribute, miyembro po ako ng PhilHealth, nagbigay din ako doon. Itong katabi ko si Engineer Mariscotes, sa harapan ko si Engineer Tom Anacta, nag-contribute din dyan. Pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo yung mga kinontribute namin. Ngayon, hinihingi namin, ibalik nyo. Ibalik nyo! Ay, kontribusyon namin yan, pera namin yun, madam! Hindi yun ordinaryo-ordinaryong pinagkukuha sa mga excise tax, mga VAT, mga kung ano-ano. Sa kontribusyon namin, sa sweldo namin na kinakaltas buwan-buwan ng employer. O mga personal contribution namin, pati yung yayaho namin, yung katulong sa bahay, nagko-contribute, binabawasan yung sweldo niya para makapagbayad lang sa PhilHealth ng 100 pesos a month.
kukunin nyo pa yon? Mahiya ka balat mo! Ang kapal naman ng mukha ninyo. O ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang dapat mas mauna magsuli? Yung 1.1 billion 760 million o yung 60 million? Ay, yung 60 million talaga namang may papeles, may dokumento. Yung 1 billion, madam, 1.7, may dokumento ba? May papakita nyo ba kung saan pumunta? Magkano ang tinanggap mo? Pwede po ba, Senator Ontiveros, ipakita mo kung magkano kinita mo? Diyos ko po naman, diyan kayo magaling. Pumuna kayo ng pumuna, mga demonyo kayo. Pero yung sarili ninyo, hindi ninyo tignan sa salamin. Manalabin muna kayo kung may uling ang mukha nyo. Hindi yung tira kayo ng tira, nagmamagaling kayo, nagmamalinis kayo, akala nyo santo kayo. Mga santong kabayo kayo, mga hinayupa kayo. Ito naman Trillanes, ha? Tumigil ka na nga para ka. Mabuti pa nga yung mga kaibigan ko, mga member ng LGBT community. May mga isang salita, totoo yung sinasabi. Ikaw, hindi ko alam kung anong community kang miyembro, kang hinayupa ka. Hindi ka na. Hindi tatanggapin sa LGBT community yung gago na yan. Siguro sa demonyo community, tatanggapin ka at sinungaling. Hindi ba yan sa sinabi ng Pangulo na sinungaling yung lalaking yan? Sinabi ko rin na nakinabang ako 150,000 a month dyan sa DOT. Unol! Tinanong mo ako kung magkano ang sinisweldo ko, di sinabi ko 150. Ngayon sasabihin mo sa interview kanina sa isang istasyon na Dilawan, 150 inamin ni Erwin Tulfo na 150 ang nakinabang siya monthly. Unol! Hindi ta ngayon, ulol. Sus Mariusip. O ngayon, oy, Ontiveros, oy, Trillanes, antayin ko ang tawag nyo, hanggang matapos tayo alas 12. Nakabukas ang linya ng yung telepono. Ano yung mga telepono, Salome? Ito ang pwede niyong tawagan, o kahit kung hindi kayong abogado nyo nila, kung natatakot kayo, Trillanes, kung naiihi ka ngayon sa panty mo, ay panty brief. O ikaw, Ontiveros, kung naiipot ka ngayon sa tibak mo, ito, pwede mong tawagan, 924-2620. 920-0437 at 929-0441. Ha? Sagutin, kung talagang matapang kayo, ngayon, kayo naman ang pumunta sa teritoryo ko. Pumunta ako sa teritoryo nyo kahapon, bit-bit ko yung yag balls ko. Ngayon, Trillanes, kung talagang may yag balls ka, patunayan mo na lalaki ka at hindi ka binabae, ikaw naman ang tumawag sa amin. Ha? Kung wala kang bayad, pahirumin kita. Pahirumin kita. Oras, alas 10:21 na umaga, bayan. Diyan lamang ho kayo, ha? Ang tabayanan po natin, ang tawag po ni Senador Trillanes at Risa Ontiveros. Ako naman ang magpo-cross-examine sa inyo. Kahapon ang gagaling nyo magsasalita, akala nyo. Pasalamat kayo, nandun si Senator Gordon eh. Hindi pa ako tapos eh, pinipigil na ako Senador Gordon eh. Sasabihin ko sana eh, salita ka ng salita, gawa ka ng gawa ng kwento, nasanay ka kasi walang pumapalag sa'yo. Nasanay itong buwang na ito eh. Nung pinagalit-pagalitan, minura-mura niyo si General Angelo Reyes dati, naalala mo, kaya nagpakamatay yung mama. Ganun-ganun na lang, walang respeto. At yung yung mga iba pang mga pumupunta dyan sa Senado. Di kagahapon, hindi nakaporma ito, kaya pinangunahan ko na eh. Doon sa opening statement pala, sabi ko, inaantay ko yung tanong mo. Dahil marami akong bala, ungas. Baka mapahiya ka. Kung may bala ka, may bala din ako. Oh. Ngayon, ikaw Ontiveros, ha? Yung ang mga tanong mo, late ka kasi, purong lagi kang late. Kaya dapat itawag sa'yo, the late Risa Ontiveros. Lagi kang late. Daldal ka ng daldal. Sinabi na nga ni Senador Gordon na hindi ako kasama. Pinipilit, the Tulfo brothers will have to return it. Anong i-return nga? Bakit ako magre-return? Hindi nga ako kasama doon. Ikaw kaya muna, i-return mo muna yung 1 point, yung kinita mo sa 1 billion 760 million na bonus niyo sa PhilHealth. Ikaw kaya magsuli nun. Anak ko nang kagang ka. Wala na kayong pinagkatandaan. Akala ko dati pag senador pag naboto sa Senado ay matatalino. May mga bobo rin pala. At ito po yung dalawang pinakabobo. Marami naman silang mga dilawan, di ba? Doon mo makikita na i-stand out ito sa ibang mga dilawan. Una,